Hey guys, what's up and welcome back sa ating channel. So Jay here again from the Holy Gill Mini Yard, and today, samahan niyo ako kung paano tayo mag-sort ng ating mga alagang dubyas. Let's go! Hey guys, so eto na ulit tayo sa ating pagsosort ng ating mga dubia roach. And itong dalawang tub na to, ayan, so ito yung ating feeder tub at yung sa baba ang ating lobster tub. So ito, lobster roach tub. So ayan yung isa sa mga variety ng roach sa ating backyard, no. So hindi ko pa siya nagagamit or napapakain before kasi sobrang liit at ang liliksi nila. Pero ayun nga, today I decided to sort my dubias kasi it's way long overdue na. Sobrang tagal na guys ng last nating pagsosort. At the same time, may mga problema guys na kailangan nating solusyonan sa ating colony. So, yun ang ating breeder tub. So, lahat ng mga males natin at mga females natin doon ko nilalagay para doon sila magpadami. Ito naman ang ating mga feeders. So, yung mga nymph to half an inch size na dubias, dito ko sila nilalagay. So, if you notice, no, meron dyan guys na kulay itim. So parang black na beetle, no, galing sa mga bigas or patoka ng manok na nagiging peste na sa ating colony. Ayan, so nakuha ko siya before sa isa sa mga kaswap ko. Kaya hindi na sila talaga nawawala kasi ang bilis nilang magpadami. So ang anak niyan ay parang mas maliit na version ng mealworm. So kung maliit na ang mealworm guys, mas maliit ang anak nito. So same ng process actually kung paano magpadami ang mga mealworm. Ganun din itong mga blackworm na to. Pero ayun nga, hindi ko sila nagagamit. Kaya sila nagiging peste na sa ating colony. So kaya ako naisipan today na mag-sort ng ating mga dubias. So here, wala naman mga nymph dito since ito nga ay mga feeder tub or feeder ng mga dubias. Kaya may mga nag-morph na dyan into breeder size pero wala pa namang mga nymph na nakikita. So I thought that this would be the best time na mag-sort. So ito yung nabili natin online. So I bought this 20-liter na mga bucket, no. So dalawa dyan ay may butas. Yung unang butas na mas malaki ay around 12 mm. Tapos ginamitan ko lang siya guys ng drill, tapos yung pambutas, di ko lang tawag doon parang cone drill ba tawag doon. So yung una ay 12 mm, tapos yung pinakamaliit naman or yung pangalawa naman ay 4 mm. So yung 12 mm ay kasya dyan guys ang mga half inch na or half inch pababang mga dubia. Samantalang sa 4 mm naman, pansin ko, kasya doon yung mga nymph size at yung mas maliliit na dubia. At anything that will fit to that hole ay maliliit naman na. Kaya I can have like tatlong klaseng sizing dito. So, yun yung una kong ginamit na pang sort before if you watch our previous vlog. Pero yun nga, ang downside kasi niyan ay medyo ipit na ipit yung dalawang box na yung kaya dati may na ipit na mga ipis doon, which will, it's not good for us since we are trying to breed our dubias for our leopard geckos. So ayun nga ang ating mga mas malaking dubias. Ayan yung mga breeder size natin. Tapos yung mga pamorph na, siguro mga isa o dalawang morph na magiging breeder size na rin sila. So, ito naman yung ating magiging future breeders sa ating colony. Ayan. So, ito yung una nating size na makukuha dito sa ating ginagawang sorting process. So, yung pangalawa sa baba neto guys ay mas maliit na butas ang ginawa ko dyan, and I intended that just for the nymph itself para if ever na kailangan nating sort for nymph in the future, magagawa rin natin yon. So, ayan. So, based guys sa ating ginawa kanina, it's actually working. So, yung third bucket sa pinakababa, doon napupunta lahat ng mga
tae ng ipis, yung mga black beetle na kailangan natin i-dispose. At the same time, nandyan din yung mga ipis bahay kasi nga may butas yung ating breeder or feeder tub natin kaya nakakapasok yung mga ipis bahay. Pero good thing naman na maliliit sila kaya nagkasya sila sa butas at ito ay isasama natin sa itatapon para hindi na sila dumami sa ating colony. Ayan, so far, it's effective guys. It's actually doing its purpose. Kaya ito ngayon, ang ating gagawin. So, kailangan ko lang guys mag-skip ng mga video na part kasi medyo maalikabok to. Ayan, so basically ang gagawin lang natin ay kukuha ng mga lumang egg tray. Tapos itatak-tak doon sa ating sorting bucket. So, diba? It's effective guys. And itong mga lumang egg tray na to ay kailangan na rin natin i-dispose kasi nga for sure andyan yung mga itlog ng mga black beetle na kailangan nating mawala. So, kailangan talaga nating mag-reset ng ating lagayan. Ayan. So, itong lahat ng mga to, pati yung mga parang buhangin na tayo doon ay kailangan nating tanggalin. So, ayan ang ating magiging problema ngayon kasi nga pati yung mga balat ng mga sayote na pinakain before ay kailangan nating tanggalin mano-mano. Ayan. So ito yung mga problema talaga if you are a dubia breeder, ito yung isa sa mga problema mo din. But with the sorting bucket, it will definitely help you and save some time kasi like this one, itaktak mo lang yung mismong lagayin mo dyan sa ating bucket ay for sure ay masasala niya na yung mga malalaki at maliliit na mga dubias para sa ating mga alaga. Ayan, so if ever na meron din ng mga makalusot like this one, kasya po sa butas yung ating mga male na breeder. So ayun, pwede mo siya tanggalin mano-mano. Pero aside from that, I don't see any other problem dito sa ating ginawang bucket. So, yan ang mga malalaking sizes na kailangan nating ilagay sa mga breeders natin kasi sila na magiging o magpapadami sa ating mga dubia. So, ito naman yung mga pinagbalatan, no? So, yun yung mga kagaya ng balat ng sayote or anything na patay ng mga ipis ay kailangan mo talagang tanggalin mano-mano. Ayan. So, hindi siya sobrang easy, no, as you think, no, pero it's still better than to sort it manually. So, kung kakamayin mo lang guys, it will really take a lot of hours sa araw mo. So, ganyan lang ginagawa ko guys kapag kailangan natin. So, soon, kapag let's say after 3 months, kapag gagawin natin to, mas mabilis na siyang gawin, especially yun nga, alam na natin yung mga kailangan iwasan or kailangan natin gawin and soon din ay kailangan ko na rin mag-upgrade ng ating tub kasi kailangan ko maglagay ng isa pang breeder tub para mas mapabilis natin dumami ang ating mga dubias at sana po ay magkaroon tayo ng maraming supply para tayo ay makapagbenta naman sa ibang mga keepers within Cavite. Ayan, so yun naman po yung mga mas maliit na dubias na tumagos dito sa 12mm and yon ang isa sa ating magiging problema later kasi mas maraming mga nymph dun sa ating breeder tub. Ayan. So guys, if you have questions po no, sa ating ginawa dito, any feedback po or comment na pwede kong gawin soon or mas mapabilis pa itong ating ginagawang pag-sort, let me know sa ating comment section. And also, if ever na meron kayong mga tips no sa atin, please also let us know kasi we wanted to make sure na we can also share knowledge no sa isa't isa. Ayan. So yun nga, like what I said kanina, may mga male pa rin na tumatagos doon sa butas and kasi since napakapayat nga ng mga males na to, so you can just pick them up manually. So kamayin mo lang, walang problema dyan. If maarte ka, you can use tweezer. If sobrang talagang nandidiri ka sa dubya, so meaning hindi para sa iyo itong ating hobby. So ito naman guys ang ating ginagawa sa ating breeder tub. So
dito po talaga sobrang nahirapan ako. Sobrang dami ng mga maliliit na dubious dito. But yun nga, tak-tak mo lang. 4 to 6 more days later. Alright guys, so after nating linisin yung pinaka-tab natin for our breeders, no, naglagay na ako dito guys ng bagong egg tray. So if you notice, I also put like a karton in between para hindi sila mag overlap at masayang yung space ng ating mga egg tray. So ito ang ginagawa ko guys kapag nagpapalit tayo ng mga egg trays, ano. So yung half lang, yung part lang na yan nilalagyan ko, the rest po doon ko nilalagay yung mga pagkain ng ating mga dubias. So medyo maliit lang to guys, tong tab na to, kaya kailangan ko pang putulin yung egg tray just to fit in. Ayan, kasi kung hindi ko siya puputulin, um, aapaw yung ating tab at may chance na makatakas pa ang ating mga breeders. So ganyan. So eto naman, ang aking nilalagay dyan ay yung mga pinutol ko kanina. And I also make sure na nakatayo yung ating egg tray para yung mga poop ng ating mga dubias will just fall down for easier cleaning in the future. Ganyan. So, ang food naman ng ating ginagamit ay mga gulay like sayote, kalabasa, and just to share, no, please avoid feeding mga watermelon kasi nga ang lakas ng tubig nun and high chance na masira yon sa iyong colony, so baka makasama pa sa mga dubias natin. Ayan. So sana mapadami natin to para magkaroon naman tayo ng chance to sell colonies in the future. Ayan, so yung ating ginawang parang kainan nila ay yung 75 ml lang ng clear na tab na ganito. Tapos doon ko nilalagay yung mga patoka ng manok like yung mga anything na pwede mong mabili sa mga poultry shop. Ayan. So, ito naman guys ang ating mga na-sort, no? Ito yung mga breeders natin. So, medyo madami-dami tayo ditong mga nakuha and hopefully, yan nga, mas dumami pa mga nymph natin sa mga susunod na ating breeders. Ayan. So, ito na magiging setup natin. Wala lang ako dyan guys na patoka ng manok but I'll put it there once makabili tayo. Ayun po yung advantage no na maglagay tayo ng karton. Ayan. So, hindi po nag-overlap yung ating mga egg tray. So, yung space na nagagawa ng pinakabutas ay sadyang mas magiging effective po yung ating pag-keep ng dubias. Ayan. So, maximize natin yung space. And, of course, ito na po yung mga nymphs na nakuha natin. So, medyo and then, same din ang setup ng ating feeder tub. So, ayan din yung mga egg tray na nakatayo with karton para mas ma-maximize natin yung space ng ating lagayan. So guys, thank you very much for joining me. I hope I was able to share tips and tricks sa exotic keeping. Thank you for watching and happy keeping. Bye-bye!